beloved Boss Mike Cervera. Kayo mga kababayan, ano? Nako, si Chavit Singson ho ay inaresto. Mga kababayan, kapapasok lang ho na balita ito, ha? Oo. Yun, shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Ayan, kinakarma ng inang ina. Kailan pa tumanda, mga kababayan? Tsaka pa ho nagkakaganyan. Kawawa rin naman. Pero, ganun talaga no? Mga kababayan, May magagawa po ba tayo doon? Wala tayong magagawa ron, mga kababayan. No? Ah, 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 chat. Okay. Yun. Oo. Yun. Shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan ko. So, kapapasok nga lang ho na balita, ito hong si Chavit Singson ay inaresto ng Quezon City Police. Dahil po dito, patayin ko lang ay, madilim. Dahil nga po rito, mga kababayan, sa kasong cyber libel na hindi ho pinapakita ngayon, hindi pinapaalam kung sino nga ho yung nagkaso. Alam naman natin, si Chavit Singson ay isang kritiko ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nga natin alam kung bakit naging kritiko yan, di ba? Bigla na lang nagkukuda ng kung ano-ano. Yung pala, mahilig din sa fake news. Ano po? Mahilig saan? Fake. Ayun na nga. Di ba? So ngayon, mga kababayan, nag-umpisa yan nung hindi nga po mga kababayan nag-umpisa yan mga kababayan nung hindi po napagbigyan yung request na yung kanyang pamangkin daw ay maging kawani ng PCSO. Ano po? Ayaw mga kababayan Oo. Ay, shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan Shoutout po sa inyong lahat, magandang gabi. So habang tayo ay lumulusong sa traffic, sa EDSA, galing tayo ng galing kami ng alam niyo na, Bingador, di ba? Eto na ho ngayon ang problema, mga kababayan. Grabe, antindi. Pero yun, ang tanda-tanda na mugshatan pa. Kinuhanan ng mugshot. So, dito natin makikita ang talagang walang pinipili, walang, alam niyo yun, walang kinikilingan. Lahat dinadaan po sa proseso, ng proseso ng batas sa mga pinapanagot. Siyempre, alam nyo na mga kababayan, sasabihin ng mga DDS, oy, pinopolitika nyo lang yan. Kasi kritiko ni BBM yan. Di ba? Mga ganyan sila. Gagamitin na naman nila na pinopolitika na naman. Pinopolitika na naman. Kita nyo mga kababayan, yung mga senador na may mga kaso. Sabi nga ni Panelo, matagal na nilang kaso yan. Kaya hindi yan pamumulitika. Dapat lang na nila yan. Harapin nila. Sagutin nila sa korte, ganyan. Ganon din po si Chavit Singson, mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat. Diba? Kailangan talagang sumagot ni Chavit dyan. May piyansa naman Di magpiyansa ka muna. Di ba? Piyansa muna. Tapos tsaka ka na lang sumagot. Marami ka namang abogado Ang problema kasi, akala nila lahat pwedeng bayaran, pwedeng gamitin ng pera, para matakasan ang mga kasalanan. Sa mga pinaggagawa nilang krimen. Ngayon, eto na. Kala nila kasi ang daldal ng pagdaldal at pag-upload ng pag-upload sa Facebook o sa mga social media, ganun-ganun lang ho. Nako, mga kababayan, hindi ho ganun. Dahil nga po dyan, kita nyo,
wala hong pinipili ang batas. Tingnan nyo si Chavit, mga kababayan, problema ngayon. Di ba? Laking problema niyan kung kailang matanda ka na. Oh. Paano kapag ka nahatulang ka pa? Oh, paano kapag gumana ang hustisya? Baka nakakalimutan ni Chavit, 2 taong pampangulo na siguradong mananatili ang hustisya. Kasi takot ngayon lahat mga kababayan na gumawa ng kalokohan pagdating ho dyan sa mga batas-batas na yan. Nako. Shoutout po sa inyong lahat mga kabayan. Sa mandako ng mundo naroroon kayo. Watching from General Santos City. Anong balita dyan sa General Santos City? Totoo ba yung pinakapakalat ng mga DDS na pinagtabuyan daw si Pangulong Bongbong Marcos? Parang hindi naman eh. Hindi gagawin ng taga General Santos yan. Baka gumawa na naman ng mga kwento. Itong mga DDS, alam nyo naman sila, mahilig sa fake news. Gagawa ng kwento, papakalat na naman, tapos diba? So yun, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan sa nila, mga kababayan? Pagkaka-aresto nga dito kay Chavit. Nako, mga kababayan ko. Malamang mag-iiyakan na naman yung mga DDS niyan. Kakampi na naman sila sa mali. Alam nyo yun, mali na nga, kakampihan pa nila. Imbis mga kababayan, pagtanggol ang katotohanan, imbis na bumalanse na lang, hindi. Syempre, alam nyo na, yan yung mga tinatawag na, di ba? Money talks. Syempre, dahil mapapahiya si Chavit, malamang marami na naman magtatanggol na vlogger dyan. Syempre, magpapakawala ng mga lantern yan. Magpapakawala ng mga lanterns. Si Chavit para kahit papano, mabawas-bawasan ang kapahiyaan. Tama? Diba? Para mabawas-bawasan ang kapahiyaan, magpalipad tayo ng mga lanterns, ganon. Nako, mga kababayan. Wala talagang katigil-tigil ang ang issue ng mga ewan ko ba. Tingnan mo, sabi nila weak leader daw si presidente. 'Di ba sabi nila 'yon? Sabi nila weak leader yan presidente. Bakit itong mga matatandang magtotropa yung nakukulong? 'Di ba? Yung mga matatandang magtotropa yung mga nakukulong. Halimbawa, tingnan nyo, si Kibuloy, si Digong, nakulong. Ngayon naman, nakulong si Chavit Singson, ang tanda-tanda na. 80 plus na ho yan, mga kababayan eh. Malapit nang mag-final eh, di ba? Ilang kembot na lang din si Chavit at magkikita-kita na rin sila nila Enrile. Yan, yung mga magtotropa rin dati, sila Ramos, Enrile, yan. Diba? Sila Pinoy, diba? Yung mga yan. Sila Gloria, si Gloria buhay pa, Boss Mike. Buhay pa pala si Gloria. Mga kababayan? Ay, nako. Diba? Ngayon, yan ang sabi nga ng iba ngayon, kinakarma ka na. Kasi lagi kang naninira sa Pangulo. Bakit ganun? Hindi nyo ba napapansin? Parang lahat ng mga bumabatikos at gumagawa ng fake news labang kay Pangulo, parang napapahamak Pansinin nyo lang. Shoutout po sa siya 13,000 na nanonood. Mga kababayan ko, napansin nyo ba? Tila halos lahat ng mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay may mga
pinagdadaanan. Tingnan nyo sila, mga kababayan, o yan. Ah, sino to? Big Rodriguez. Yan, mga yan, ano? At marami pang iba. Oo, mga kababayan. Oh. Yan, sila Duterte. Kita nyo, no? Sila Duterte. Yan, no? Madami. Sila, yung mga number one na mga kritiko ni Pangulo. Yan, yung tropa na si Kibuloy at saka si Digong, di ba? Number one kritiko yan eh. Ah, ano masasabi nyo po mga kababayan? Di ba? Iba yung pagmamahal ni bro kay presidente. Hindi hinahayaan na mapano, ano? No? Hindi niya hinahayaan na mapano si Pangulong Bongbong. Ang dami na humbanta na ginawa. Tulad yan, bukas ho, mga kababayan, ay may mga pinaplano daw itong grupo ni Duterte na paglusob daw ho sa Malacanang. Bukas ho yan, ha? Meron daw hong pinaplanong paglusob ng mga taga-suporta ni Rodrigo Duterte dyan po sa Malacanang. Diyos ko. Di ba kayo natatakot yan, no? Tingnan nyo, oh. Si Chavit Singson, oh. Kulong, oh. Oo. Walang sisinuhin ng gobyernong to. Bahala kayo. Baka mamaya, makita natin, nakakulong na rin kayo. Oh. Ay, nako, no? Ganyan ho ang buhay, mga kababayan. Hindi laging nasa itaas ka. Minsan, nasa ilalim ka rin, ano? Hindi lahat, laging nasa ibabaw. Minsan, nasa ilalim ka rin, ganyan. Nako, grabe. Ayun, yung traffic dito, mga kababayan, talaga sobra. Oo. Di ba, mga kababayan? Baka yan na yung karma ni Chavit. Kung kailang matanda, doon pa nakukulong-kulong, ano? Kasi ngayon, alam nyo, ito yung isang magandang halimbawa eh. Napakagandang halimbawa nito na ngayong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., walang palakasan. Oo. Kita nyo, daming napapakulong. Di ba? Sa panahon na ito ni Pangulong Bongbong Marcos na administrasyon, dito nagpapakita, walang palakasan, kahit sino ka pa, kapag nakagawa ka ng mali, mali. Ganun ano, tingnan nyo kahit pinsan nga ni. Sa mga bago sa aming channel, huwag nyo kong kalimutan sana, na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po? Ayan. Nasa na ba isang cellphone? Diba? Tingnan, paborito ko tong baso ko to. Grabe, oh. Ang traffic, mga kababayan, dito sa sa Alabang. Oo. Sobrang traffic sa Alabang. Matindi, mga kababayan ko. Sobrang tindi. Mga kababayan, ano masasabi nyo ngayon dyan? Yung mga DDS, paano nyo naman siya ngayon susuportahan? Si Chavit Singson na kamakailan nanawagan ng one time, big time. Kasama po ni Mike Defensor, ano? Kasama niya yan eh. Sabi nila, eto na yung tatapos ng administrasyon ni Bongbong Marcos, eka. Ganon yung mga bukang bibig niyan. Gamit-gamit ho yung mga 18 kargador, no? Di ba? Shoutout po sa inyong lahat. Ngayon, paano ka na ngayon? Yan ang delikado ka. Dahil mukhang hindi lang yan matatapos, Chavit, yung problema mo sa mga kaso. Dahil marami pa pala ang nakaabang. Hala ka. Di ba? Grabe, no? Kung lahat sila kakasuhan, yari na, mga kababayan. Yari yan. Ay, gabi na, Mike Cervera. Saan tayo pupunta? Pagutom na tayo eh. Pagod at gutom, mga kababayan, ang nararanasan na sikmura ko ngayon.
Ay, nako. Oy, thank you sa nagpalipad dyan ha, mga kababayan ha. Sino ba yon? Hindi ko na nakita. Sino yon? Sino yung ano na yon? Thank you ha. Kung sino ka man. Maraming salamat sa ano ba yon? Ano ba yon? Hanapin natin. Oh, hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Yaman na. Thank you. Basta thank you. Sa inyo. Sa mga hindi pa ho nakakapag-like, opo. Like naman diyan. Kokonti lang ng like natin, oh. Oo, 'di ba? Oo. So ngayon, paano ito? Pero niyo, taga saan ba si Chubby? Taga Ilocos Sur, 'di ba? Tumakbo nga yan na Vice Mayor ng Narbacan eh. Ang daming mga pasakali rin yan, 'di ba? Yan si Chavit pinsan ho ni ano yan ho ay pinsan buo ni Bingbong Crisologo na naging congressman din ng Caloocan ng Quezon City. Ano po? Si Bingbong Crisologo naging congressman din ho ng Quezon City. Oo. Hindi ko lang alam kung anong district 'yon, ano? Kilala nyo yan. Yan, pinsan niya yan. Na naging kaaway din daw nila sa politika noon. Oo. May mga issue pa na chismis noon na di umano, si Chavit daw ang nagpakala. Oo. Doon sa tatay ni Bingbong na tsuhin niya. Pero yun, no? May mga ganong issue ho, Kwento-kwento na lang ito dahil hindi naman na natin naabutan. Pero hanggang sa ngayon yung mga kwento na yun may makakapagkwento pa rin ng sariwa-sariwa eh. Siguro alam nyo, no? Alam nyo yun, ano? Yung kwento na si Chavit daw ang nagpatira dun sa tatay ni Bingbong. Sa labas ng simbahan yata yun. Na ano nyo yun? Na laman nyo yun? Oo. Wala na, huli na si Chavit. Nahuli na ho mga kababayan. Mukhang malaking problema ni Chavit ngayon eh. 'Di ba? Malaki yan mga kababayan. Baka akala nyo simpleng kaso lang ang cyber libel. May kulong ho yan mga kababayan. May kulong. Oo. Balikan natin mga kababayan yung pagiging krisologo niya. Nakita ko sa mugshot na ang kanyang middle name ay Crisologo, kaya naalala ko na yung palabas ng Bingbong Crisologo story, kasama yan di ba? Kasama. Sino nakapanood ng Bingbong Crisologo story? Yun. Ang bida doon si Rudy Fernandez, di ba? Si Rudy Fernandez. Tapos, yun na nga. Hindi ko na maalala kung sino mga artista yung mga kasama doon. So, ginawang pelikula yung buhay ni Bingbong, naisingit ho yung ilang mga ilang mga picture ni Chavit noon at mga kwento ni Chavit noon, di ba? Grabe no na yun na nga, magkakamag-anak, nagpapatayan, di ba? Ganun din si Chavit, marami ring kasalanan dahil nanununog daw ng isang barangay, yun din yung naging kaso niya. Kaya nakulong din na matagal yan Diyan sa Bilibid, mga kababayan. Hanggang sa nabigyan nga ng pardon. Yung sino? Si Bingbong si Bingbong ang tinutukoy ko. Pero dito tayo ngayon. Magkaiba na nung panahon na yon na ang mga Singson, ang mga Crisologo ay talagang malupitan ito sa politika, no? Ngayon nag-iiba mga kababayan 'Di ba? Mag-like muna ho kayo baka hindi pa ho kayo nakakapag-like. Putik na nakakantok yung traffic mga kababayan, sobra. Sobra traffic. Ngayon, balikan natin tong topic natin mga kababayan. Parang gusto kong itulog mga kababayan yung mind ko.
Kakantok. Buti na lang meron tayong YouTube, ano? Meron tayong social media na pwede tayong makipagkwentuhan, di ba? Kung wala, patay. Oo, baka nakatulog na ho ako sa biyahe. Kayo, mga kababayan, siya palagay nyo, si Chavit ba titigil na? Si Chavit ba maiisip niya na matanda siya at kailangan niya ng manahimik? Kasi sa pinapakita niya parang ayaw pa tumigil. Lagi pa rin huntira ng tira kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong gagawin ng Pangulo dyan? Siyempre, hindi naman basta-bastang hahayaan lang ho yan, di ba? Mga kababayan, alam mo, hayaan lang ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Nako, oo. Shoutout to sa lahat ng mga bagong dating Shoutout sa halos 2,000 na nanonood. Oo. Ngayon, meron pa pala tayong tatalakayin mga kababayan, ano? Etong isa pa, bukod dyan sa, nako, ewan ko, kay Chavit, etong Ateneo mga kababayan nasasadlak ngayon sa malaking iskandalo. Itong Ateneo ba? Oo. Di ba? Yung Ateneo University. Mga kababayan, meron daw hong namatay na dalawang varsity player. At yung isa ay foreigner. At yung isa naman ay Pilipino. Nako. Dalawa ho yung patay. Diyan po sa isinagawa daw di umano na malupit ang malasundalo na training. Mga basketballista naman itong mga ito. Laka, mga kababayan. Grabe, no? Paano kaya yun, ano? Pero yun po nag-training sa dagat na maalon. Pwede naman pala sa swimming pool. Lakayo. Yun, nandiyan na si Au, baka naman isang like naman dyan, mga kababayan. Isang like, isang share. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa channel mong antok na antok na. Antok na ho ako. Mga kababayan, sa dami ho ng trabaho. Grabe. Hindi ko na may mga kababayan Hindi ko na tapos-tapos sa sobrang dami yung trabaho. Watching from, yun. Shoutout po, Dali Babes. Sino pa ba yung mga nandyan? Hindi ko mabasa, sorry. Kasi cellphone lang ho yung gamit ko Napakahirap para sa akin. So ngayon, para hindi tayo tumagal, ano po ang masasabi nyo dito sa kinang-ina na pagkaka-aresto ni Chavit Singson? Ito ba ay magpapasiklab ng kaguluhan dahil si Chavit Singson yan? Nako, wala na ho Wala nang mga kababayan dyan. Wala nang bilang. Diba? May bilang pa ba si Chavit? May naniniwala pa ba dyan? Wala naman pagkakaiba yan kay Harry Roque Sige nga ho, naniniwala pa ba kayo kay Chavit Singson? Ako hindi na wala dyan Dahil minsan yung kanyang mga sinasabi, halata mong galing sa propaganda nila Di ba, no? Parang galing sa propaganda nila, yung mga nilalabas nila na hindi mo na alam kung ano yung bago at luma. Kasi may mga naglalabas na lalagyan ng date ng 2026, meron pang naglagay ng 2027, 2027, at meron naman yung pong mga talagang gusto mag-grocery. Sila ang mamili, no? Ganun
Antok na ako mga kababayan. Kung ano-ano na nga pinagsasabi ko rito. Sa sobrang antok ko. Oo. Sa sobrang antok ko. Puta ka na kung ano-ano na pinagsasabi ko rito. Ha? Huwag niyo akong iwan kasi, oo, tulog na ho yung kasama ko eh. Tulog na yung kasama ko, tas traffic. Visit. Kung ano-ano pinagsasabi ko. Alasan na ba ako? Tayo na, sorry ah. Sobrang antok ko talaga. Napunta sa grocery. Putang ina yan. Ah? Na, nawala yung antok ko. Putang ina. Ayan, nawawala na yun. Nawawala na yung antok ko. Kung ano-ano na pinagsasabi ko rito eh. Ano ba yung pinagsasabi ko? Kay Chabit tayo, di ba? Oo. Sige. Ayun na nga, ho. Tayo ng Ay! Ah. Ayun na nga, ho, mga kababayan. Si Chabit ay nahuli na. Oo. Takin na natawa ako. Natawa ako sa sarili ko. Takin na ano ba pinagsasabi mo, Mike Sarvera? Oo. Oo. Yun na nga. Oy, shoutout po sa inyong lahat. Ah. Ha. Ah. Oo. Kaya, ba't napunta sa grocery? Talaga ako, putang ilang yan. Anyways, basta yon, inaresto si Chabit dahil nga ho sa kaso. Ah, oh, ngayon, di inaresto ho ng Quezon City Police. Oo, ha? Inaresto ng Quezon City Police, mga kababayan, si Chabit. Oo. At ewan ko, mga kababayan, Friday ngayon, tandaan nyo ha. Isipin nyo, Friday ngayon. Wala ng korte. Di matutulog si Chabit doon ng Friday ngayon, di ba? Gabi. Friday, Saturday, Sunday. So tatlong gabi, Monday pa. Pag hindi pa nila naayos ng Monday, naku mga kababayan, ilang araw matutulog si Chabit sa kulungan. Ilang Our beloved Boss Mike Cervera.